So what does it mean ba to be part of this series for you? Ano siya sa'yo? It means a lot to, well, that's a beautiful question. Thank you, ha. I've been doing a lot of drama, I've been doing a lot of horror, but nakakagulat at nakakatuwa kasi nanalo kaming dalawa ng Best Comedy Actor and Best Comedy Actress for this show. So, it really means a lot to me kasi mahirap mang mag-comedy. You have to be smart, you have to be quick, and timing din, just like horror. And I'm very thankful. I'm very thankful kay Senator Pong for choosing me as Gloria kasi para makita din nila na I can do comedy too. Thank you. Thank you, Dad. Ayan. Ninyo! Ninyo, bye! Tinawag ka ni Sen! Ninyo! Sir Ninyo! Oh. Miss Natalie, baka meron kayong follow-up question? Okay, follow-up. Tsaka nakakabisaya na ito-busy. Yeah, sobrang happy din ako kasi yung pinagbigyan nila akong magsalita ng Bisaya. And ang laki-laki ng Bisaya sa Philippines, di ba? Visayas and Mindanao. And to speak our language, nakaka-proud. Ang dami kong nakakausap na natutuwa sila sa akin na nagbibisaya ako dito. Tapos pag tinatanong nila na naiintindihan ba daw niya, sabi ko, basta, acting na lang. Pero hindi lang Bisaya lang ang maririnig mo. May nagkakampampangangan din dito, si May. At meron kami mga eksena na nag-uusap siya ng kapapampangan, ako naman Bisaya, pero pagkatapos, nagkaintindihan naman kaming dalawa. So, ang saya-saya kasi napakita namin lahat. Hindi lang comedy, pati yung iba-ibang dialect sa Pilipinas. And my last question is for everyone. Kasi nga, medyo natanong pa din si Senator kanina, pero I wanna ask everyone, since the year is ending, besides being part of the show, what are you most grateful for this 2024? So let's start with Sir Justoni. Sir, sa iyo naman po. Yes, of course, maraming blessings sa 2024. Nauna yung healthy, natin, buong pamilya, buong cast. And at the same time, maraming trabaho. So far, yun naman importante, di ba? Kailangan healthy ka para makapagtrabaho ka at magawa mo yung mga pangarap sa buhay with your family, friends, and relatives. Kailangan mag-good luck sa ating lahat sa 2025. Sir? Well, unang-una, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa aking edad na umabot tayo sa ganitong edad, 80. So, yun ang gandang pasasalamat talaga para makapagtrabaho pa. Sabi nga ni Tony, yun lang naman ang kailangan natin. Lakas para makapagtrabaho at makapaglingkod. Yun lang, maraming salamat po. Ako naman po, siyempre, napakalaking blessing itong walang matigas sa police. Thank you sa GMA, sa Imus Productions, at thank you yung Bong, siyempre, sa pagtitiwala sa akin. Wala, gusto ko na talaga masaya lang tayo lahat. Kumbaga yung pwede lahat masaya. Alam ko hindi pwede yun, pero hanggat maaari, kung pwede lang lahat tayo blessed, masaya. At saka sa pamilya ko naman, very, very blessed dahil this year yung negosyo lang yung mula sa pinakamalaking expansion. Magmula ng 10 yung 2 years, pinakamalaki namin expansion this year. Thank you. Ayun, maraming salamat po. Ayun, sa akin po, gusto ko naman pasalamat syempre sa Panginoon din po at healthy po ako and all of my loved ones. At syempre sa GMA kasi pinagkatiwalaan po nila ako ng mga napakagandang projects po talaga. I'm so happy na yung series po namin na Asawa ng Asawa ko talagang tinatangkilik ng mga tao. At ayun, sana
matuwa din po kayo dito sa ginawa ko. Sa role ko dito sa Walang Matigas na Pulis. Happy po ako na nakasama po ako dito sa season 3 kasi kumbaga nag-progress yung role ni Jacqueline dito. Nung season 2, ano lang siya, trainee, tapos dito, naging ganap na siya ng pulis at nakakasama ko po sa mga eksena, yung mga idol ko po talaga sila, Sen, and everyone po. Kaya thank you so much din po sa production din po dito at ayun, sana po more blessings pa sa 2025. Thank you! Jeff? Ikaw muna, Jeff. Ako? Sen, si Jeff muna po. Siyempre gusto ko magpasalamat unang-una sa GMA for giving me a chance na makatawid ulit. No? Maraming salamat sa inyo. At siyempre sa Imus Production, Kuya Sen, maraming salamat po sa tiwala. Kuya Marlon, thank you sa naturang direktor na nagpakahirap buuin itong napakaganda naming show. At yun lang, sa 2024 ko, yun lang, sana maging healthy lang tayo para mas marami pang trabaho pumasok. No? At ganoon din sa 2025. At syempre, mas lalo pa natin gagalingan in every project na dumating sa atin. Yun lang, maraming salamat po. May, in Kapampangan. Ako naman po. Ikaw, sagutin mo beauty, ano ba, masaya. Ako naman po, isa sa mga grateful ako talaga ay season 3 nakasama pa din ako. So, at saka yun, si Candida pa rin ako. And grateful na blessed pa rin sa mga, na nakakasama sa mga shows ng GMA. And of course, para sa ating lahat, world peace. Pag Miss Universe. Ako po siguro gusto ko po ngayong taon. Umabot po ako sa edad ni Direk Leo. Hanggang ngayon po, sobrang husay pa rin umarte at sana pagkatiwala pa rin po ako ng GMA Network. At siguro po grateful po ako ngayong taon kasi nakilala ko po silang lahat. Mas natututo po ako sa mga veterano, na senator po, talagang mga idol ko. Thank you po. Sir Nino Mula, ano pong masasabi po ninyo? Umalis po siya. Miss Carmi. Okay. Ako po, masasabi ko talagang I'm so grateful for the Lord has given me many breakthroughs this year. Ang dami ko pong nagawang projects and many awards na nakuha ko. Nakakatuwa kasi talagang kumbaga, senior pero nare-recognize at nandito pa rin po ako at nag-end po ang year, nakasama ako dito sa season 3. Diba? Nang Walang Matigas na Pulis sa Matinig Polices. Maraming salamat. Yes! Sige. Walang Matigas na Pulis sa Matinig na Polices. Thank you, Seth. Miss Beauty. I'm grateful for good health. I'm grateful for everybody that come here today, for giving us time, help us promote this beautiful show. Ang pelikula talaga to. I'm grateful for friendships na naging family na. And I'm so grateful for GMA for trusting me with all the projects. It's been 4 years with you guys, and I've been very happy and thankful. And thank you, Senator Bob, because napakita ko dito na I'm funny too. Hindi lang drama. And I thank you. That's all. Sen? Well, yung blessings ko for the year 2024, I'm so thankful kay God. You know, imagine, after ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko, yung blessings na dumating sa akin. Now, I have a doctor, I have a lawyer, di ba? Tapos I'm lolo again, nadagdagan na naman ako ng apo sa isang araw lang, kaya lolo na naman si Bong. At 8 na yung apo ko. 8 na ang apo. Kaya sobrang blessings kay God. And now, kahit na na-aksidente ako this year, akala ko end of my career na yun. Pero hindi, ito pa rin ako, nakagawa pa rin ako ng magandang project like this one. And
Kung nakita natin maganda to, gagawa pa tayo ng matitindi pa sa mga susunod na mga gagawin natin. Mga proyekto, mapa, telebisyon, mapa, pelikula. Kaya abangan niyo. Yan, ang abangan natin, Sen. Thank you very much, guys. Miss Natalie, okay na po kayo. Thank you, Miss Natalie. Ang susunod na magtatanong is from Pep, Sir Romel Gonzalez. Sir Romel? Yes, hello po. My first question is for Senator po. Senator, kasi ngayon po, uso yung mga komedyante na lumililipat sa pagiging serious dramatic actors like si Bossing. Kayo po ba, kayo po ay kilalang action superstar, if ever po ba may project na i-offer sa inyo na isang heavy drama project, tatanggapin niyo po ba? I'm open. Why not? Yes. Pwede ko, pwede. In fact, may nag-o-offer na sa akin, pero antayin na lang natin. So isa po yan sa pero gusto ko muna gumawa ng isang action hanggat kaya ko pa, no? Bago ako maging senior. Hanggat nandito pa ako sa, ano, hanggat kaya ko pang tumalon, hanggat kaya ko pang tumay, kaya pa ng buto-buto natin. Gusto kong ibalik kasi ang action sa sinihan. Yun yung nawala eh. So, yun talagang gusto ko. Kaya sinasabik natin sila, pinapakita natin ngayon sa TV, kahit hindi nila nakikita sa cinema. Pero, pag ginawa na natin yan sa pelikula, mas matindi na. So, ibig sabihin po, mas dangerous na yung gagawin niya sa pelikula? Again? Mas dangerous. Mas dangerous, yes. Oo, mga death-defying talaga, katulad nito. Yan, idea yan ni Direk Enzo Williams. Kaya palakpakan natin si Direk, ang galing. Senator, pag ganun po, pag sobrang delikado yung mga eksena ninyo, hindi po ba nag-aalala si Ma'am Lani na baka malagay kayo sa pangalan? Alam mo, ang buhay ng isang nagsisilbi sa bayan, ang buhay mo palagi rin nakataya sa lahat ng galaw mo, sa bawat moves na ginagawa mo. Hindi mo alam kung may nasasagasaan ka, hindi mo alam kung ano. Basta, ipaubaya mo lahat sa Diyos yan, nothing will happen to you. Ganun lang. Ganun lang kasi. Yes, thank you, Senator. And my last question for Beauty. Beauty kasi, lagali ka sa pelikula at sa TV, lagali ka sa drama at sa comedy. Saan ka mas nahihirapan? Sa drama o sa comedy? Oh my God. I really enjoy explore everything. Hindi ako nahihirapan because more than anything, na-enjoy ko to study the character. Na-enjoy ako magbasa ng script. I really love reading books. I love collaborating with directors and writers. And I love working because it's not only good for myself, but I'm also happy to give work sa mga, sa production, sa pelikula, sa mga tao, and that's what keeps me going. Whatever script at maganda, I will give my best. And I'm thankful na tuloy-tuloy yung support ang binibigay sa akin. Thank you. Halimbawa, Beauty, sabay na sabay aalok sa'yo isang drama project at isang comedy project. Anong tatanggapin mo? Pareho. Sabay ang shoot? Ha? Sabay ang shooting eh. Yeah, pareho. I can do it. You know what? If magaling kang magpaiyak sa comedy, then you're good. Yeah. That's a talent. And I'm working hard for it. And I'm really thankful for Senator Kong and with all my co-actors because I wouldn't be as good as I be and with my directors, with all their guidance. Kasi hindi ko naman din kaya kung ako lang eh. Meron kaming acting coach din sa set at nagpapasalamat ako sa mga co-actor ko kasi hindi ko rin mabibigay yung reaction na gusto kong mangyari kung hindi rin nila binibigay sa akin. And lalo na yung sa mga directors namin, sobrang thankful ako. Kaya napapansin na okay din pala yung ginagawa ko. Thank you. And yes, napansin nga namin yung season 2, mas nag-lean towards sa drama action, hindi masyado sa comedy action. Which is nice, yes. Because it's Christmas. May puso. It's time for forgiving. It's time to be with family. It's time to love, love, love. Diba? Saya naman ang ganon. Yes, thank you and congratulations. Thank you so much Merry Christmas po. to all. Thank you, Sir Romel Gonzalez from PEP. Ngayon, tawagin natin from Random Republica, Kate Adahar. Hi, good afternoon po.
My question is for Senator Bong and Sir Leo. Here po. At the time po ngayon na merong cancel culture, call-out culture, and parang mas sensitive yung audience, would you say mas mahirap po magpatawa ngayon? And ano po yung mga nagbago over the years na parang hindi nyo na magawa ngayon? Siguro si Direk Leo ang sumagot niya. Mas kabisado niya yung mga cancel culture, yung mga yung indifference ngayon. Kung mahirap daw magpatawa. Katulad yung, halimbawa yung mga pilay, gagamitin mo magpatawa, yung gano'n o magpatawa. Ang matalinong tanong. Ang comedy at saka tragedy, iisa lang naman kung ano lang ang kailangan ng script. Yun ang kailangan natin ibigay. Ang pag-acting kasi hindi naman kailangan ng utak. Ang kailangan natin pakiramdam. So mas madali yung huwag mong gagamitin ang utak mo, kundi pakiramdam lang ang gagamitin mo para malaman mo kung anong pakiramdam ang gusto mong maramdaman doon sa eksena yun at yun na matatransfer sa audience. So there is no difference between comedy and tragedy. It's just kung ano nakalagay dun sa script, yun lang ang sundin natin kasi yun ang nakasulat. So there is no mystery. But of course, comedy is a little harder kasi kailangan may timing. Sa iyakan, pwede ka na, pag umiyak ka, wala nang masasabi yung pero ang comedy, pag hindi tama ang timing, miskin na tama lahat yung sinabi mo, hindi nakakatawa. So, it needs an audience, ang comedy needs an audience, and needs the timing. Yun lang ang difference. Saka, you have to be sensitive sa feelings ng ibang tao na masasagasaan mo. No? Kailangan magpapatawa ka, pero hindi ka makakasagasa. Parang hindi ka nagiging bully. Kasi katulad yung bullying, di ba? So, kailangan lang ilagay mo na sa puso. Dahil katulad sinabi ni Direk Leo na depende sa script. Kaya ang magiging sensitive na rin dyan ang director at yung mga writers. Oo, well, gusto ko sundan yung wag tayong gumawa ng mga jokes o mga tungkol sa kapansanan ng ibang tao. Let us be sensitive about how they feel kung ganun ang Sa amin, sa comedy, ayaw kong kung hindi ka negro, huwag mong pagtatawanin yung mga negro. Kung hindi ka maitim, huwag mong, kung hindi ka inche, huwag mong anuhin yung mga inche. Yung mga ibang nationalities, huwag nating anuhin yun. Kung ang pagtawanan mo, ikaw lang, yung kung ano ka, yun ang pagtawanan natin. Kagaya ng kung ako, balahibo na lang ng tayo, mukha na lang ang nagagalit. Yung mga gano'n. Salamat po. My question is for beauty. Isa sa highlights ng season 3, yung underwater scene. Pakwento naman gano'n ka hirap yung pinagdaanan. Oh my God. Ang masasabi ko talaga, what a life. What a life I have. Because, I mean, like, hindi ko ma-imagine na gagawin ko talaga yan ever in my life. Like, iniisip ko, paano kaya yung underwater scene? Saan kami mag-underwater scene? Sa Pasig River ba? O ano ba to? Saan-saan na lang yung imagination ko? Tapos nung pinakita at ginawa na namin, I really felt safe kasi we have safety divers with us and then pinakita kung ano yung proseso and everything and it's a very unforgettable experience na I'm very proud and I'm excited for Olivia to watch kasi inaabangan niya yun. And very thrilling kasi pagbaba ko, kailangan magsiswitch pa ako ng regulator kasi lilipat-lipat, papasok ako sa loob ng sasakyan eh. So talagang, ayoko na ikwento, baka hindi na wala na silang mapanood. Pero talagang,
naka-goggles pa, tagkalin pa yung goggles, tapos may isa pang taong nakahiga sa harap ko, tapos kailangan, parang sumigaw ako ng tolome sa ilalim ng tubig. Yeah! Not once, but twice! So parang, wow, I wish you guys could watch it. And this is just 7 episodes, and each episode, sana wag niyong palagpasan kasi iba-ibang action ang pinibigay. Thank you. Thank you. Thank you, Miss Kate. And now, dire-diretso po tayo from Abante Tonight. Sir Archie Liao. Archie? Ang tanong ko ay para sa male kasi except kay Rafael, no? Ano ang take niyo sa mga lalaki na sunod-sunuran o takot sa asawa? Simulan natin kay Senator. Anong take ko doon sa mga sunod-sunuran sa asawa? Alam mo yung ganun? Katulad ko, ano lang yan eh, pag mahal mo yung asawa mo, gagawin mo lahat para mapaligaya mo siya. Yun lang pagselosa, di ba? Basta, katulad naman ni Tolome, talagang pasigaw-sigaw ng Tolome yun, di ba? Dahil medyo pilyo. Happy life, happy wife, happy life. Sa Canadian Tony, ano masasabi niya? Importante kasi yan na pagmahal mong asawa mo. Wala namang masamang sumunod dahil in a relationship, fair naman kayo to each other. So, pagmamahal at pag-respeto, yun ang importante para tuloy-tuloy ang masaya yung mag-asama. Wala na akong experience sa ganyan, kanya pass na ako. And respeto kasi tsaka pagmamahal lang yun. Kapag binibigay lang natin yung pagsukli ng mga ginagawa sa Ayan. So, yun lang. Respeto tsaka pagmamahal. Hindi naman porket gano'n ay under ng matatawag. Para sa akin kasi, yung pagsunod eh, pagmamahal yun tsaka showing of respect sa partner mo sa life na laging nandun sa iyo para tumulong din mag-group. Yun, maraming salamat. Okay, Jeff, may masasabi ka din, Jeff? Jeff? Ako, aminado ko. Sunod-sunod talaga ako sa asawa ko. Hindi, dahil mahal ko eh. No? Kagaya ng sinabi nila, pag mahal niyo isa't isa, babae ang susunod, lalaki susunod. So, kailangan magbigayan kayo. No? So, nandiyan pa yung asawa ko ngayon? Wala, lumabas na. Buti na lang. Ayun. So, ayun. Ganun lang. Maraming salamat po. Ano daw ang masasabi doon ni na Beauty, kay Giselle, at saka kay Miss Carla Martin, at saka kay May? Yun pa rin po same question na, sir. I think okay lang naman po yun. It's a collaboration ng mag-asawa. Hindi naman po ibig sabihin na sunod-sunuran ng isang lalaki. Actually, sa tutuusin mo, dapat ang babae talaga yung maging submissive. Pero sometimes talagang sabi nga po dun the success of a man, there's always women behind. So I think it's a better collaboration. It's a give and take two. In every success of a man, there's always a woman behind. So siguro no ego for the man kasi it's a big help that there's women behind them. Well, bahala kung buisit ka. Siguro kung nagkaroon ako ng opportunity na happy wife, happy family, may asawa na ako ngayon. Kasi nangyari before, parating ako yung submissive, so it didn't succeed. I believe in that. Yung happy wife, happy family. Yeah. Well, sa akin talaga is, a lot of luck, great timing, and, respect and love. And you just have to have a lot of fun. Yun lang naman yung secret ng marriage. Kailangan pantay lang and just have fun. Don't take everything seriously. If it is not a life and death situation, huwag kayong mag-away. Always love, 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 love. Ang lalim, no? Okay. Giselle?
Gusto ko po sagutin yan, pero wala pa po akong experience, wala pa po akong asawa. Pero, ayun po, siguro po pag na-experience ko na po. Lizette, based dun sa asawa ko, Sana po si Jordan po, maging under na po siya. Maging sunod-sunod. Pero ayun, wala po akong masasabi, wala po akong na-experience. Pero ayun po, thank you so much for the question. May question ako kay Rafael, Rafael, ako kasi pila nakatrabaho mo ng the one and only Titanic action star. Talagang unang-una po, sobrang kabado po kasi parang sobrang taas po na tao ni Senator Bong. Tsaka sobrang galing niya po talaga, veterano. Sobrang galing niya po sa drama, sa action. Pero the more na naka-work ko po siya from season 1 hanggang ngayon season 3, mas natututo po ako sa kanya. At feel ko po, the more na makakasama ko siya, the more na mas gagaling ako. Thank you po. One last question para kay Senator, Senator, ano yung idea mo ng isang matinik na misis? Ano? Pakiulit. Anong idea mo ng isang matinik na misis? Anong idea? Well, ito ang walang matigas na pulis sa matinik na misis. Actually, this is my true-to-life story. So, si Dani. Hindi, ang isang matinik na misis sa akin, yung magalino, mapagmahal, may puso, at sensitive sa lahat ng mga ginagawa. At sensitive sa lahat ng ginagawa sa tao. Yun ang isang matinik na misis para sa akin. Sila nila. Congratulations po.